Bagamat 125 million pesos ang confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022, sumobra at umabot umano sa 125.15 million pesos ang kanilang isinumiting liquidation report sa Commission on Audit. Ginastos umano ito sa loob lang ng 11 araw. Kabilang sa mga pangalang nasa acknowledgement receipt ay si Mary Grace Piatos na nakatanggap ng 70,000 piso bilang payment of rewards. Ayon sa COA, walang ibang dokumentong ipinasa ang OBP para matukoy kung anong uri ng supply ang binili mula sa halos 300,000 pisong nakapangalan naman sa isang Miko P. Harina. At dahil sa kakulangan ng dokumentong isinumite, nag-issue ang COA ng Notice of Suspension. Any observation can you make as regards this document? Under the particulars portion po, nakalagay na yung cash advance is for calendar year 2022, which is not compliant po with the joint circular. Since under the joint circular po, the disbursement voucher shall state the duration of the implementation of the project. Pero since this cash advance is for the fourth quarter 2022, so hindi po tama yung nakalagay dito na yung cash advance is for the calendar year 2022. Giit naman ng House Prosecution Team na hindi maikakaila na malaki ang papel ng Vice Presidente sa liquidation ng kanyang confidential funds. Ito'y matapos matukoy sa paglilitis ang mga pirma ng Vice sa OBP Disbursement Voucher, Liquidation Report, Accomplishment Report at Certification. Saad naman ng COA na ang lagda ng ikalawang Pangulo sa Liquidation Reports ay pag-aproba sa Confidential Fund Cash Advance at nagsisilbing kumpirmasyon sa nilalaman ng mga dokumento. Gusto ko pong i-emphasize yung sinabi ni State Auditor Wamil na 3 vice presidents ang dinaanan niya, 3 Department of Education secretaries ang dinaanan niya, pero tanging si VP Sara Duterte lang po, nung hinawakan niya yung OVP at ang DepEd, ang nag-request ng confidential and intelligence funds. It's clear that the Vice President had a direct hand on this. She signed it off, no? Not just the use, but the way that it was liquidated. So ngayon, sa pamamagitan ng mga susunod na testigo natin, makikita natin, naging tama ba talaga ang paggamit nitong confidential funds na to? Naging tama ba din ang pag-liquidate nito? No? These are confidential, these are public funds. So napaka-importante na mapakita na mapaliwanag sa gobyerno, sa COA, nitong dalawang ehensya na to na nagamit talaga nila sa tamang purposes. Samantala, muli namang iginiit ng Malacanang na hindi sila makikialam at ipinauubayan na nila sa Senado ang pag-usad ng impeachment trial. Ako po si Bien Manalo. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV, Congress TV Digital at sa iba pa naming social media pages.